Alright, mga ka-amazing, welcome to another day, another chismisan. Ano na naman yan? Meron tayong chismis boy, kumakalat na balita. Okay. Of course, Renzo Abando, well-known basketball player natin. Yung upcoming star? Yeah, naglalaro siya sa Gilas natin, Ah. kaya well-known siya sa buong Pilipinas. Especially sa atin, kasi tayo, kapwa natin basketball player. High fly. And, naglaro siya sa Korea, I think. So, Saan college siya nag- nakapalo tayo sa kanya. Anong I think college? nagletran siya. If I'm not Letran. mistaken, And I'm not sure kung saan school siya nag-stay put. Pero as an early age, nag-overseas na siya. And tayong dalawa, ikaw, especially kilala mo siya, nakapalo tayo dahil inabangan natin yung future niya kung ano yung... Got a bright future. Yes, sir. So, of course, PBA nakabang din dyan. Yep. So ano na yung chismis? Ang chismis, hindi ko alam kung fake news to or totoo, pero merong kumakalat na conversation na Facebook niya daw na ang inihingi niyang talent fee for a specific basketball game is 200,000 per game. Anong masama dun? According dito, yung mga tao, syempre, first of all, nagulat. Mga ka-amazing. Ikaw, ikaw muna, magbigay ka ng Ano nga yung insight issue? mo. Hindi ko alam yung issue. Na 200k per game yung hinihingi niya. Issue yun? Yun nga Hindi ko nga gulat nga ako dito sa Facebook bakit naging issue Bakit to. issue yun? Meron pa ito, may nagulat. Tapos, ang nakasulat kasi dito, "Good morning, Sir Abando, blah, 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 blah. May championship game po." Sabi, nag-reply siya, "Good morning din, sir. Pwede lang po, sir. Magkano po ang talent fee, sir?" Ang question. "Hello, sir. Payag po ang manager namin. Ang problema, malaki po ang talent fee sa akin." Nag-reply siya. Pumayag na yung manager niya. Pero malaki ang talent fee niya. "How much, sir?" Sabi niya, 200k po, sir. Sabi nung nag-reply, "Okay po, sir. Sandali lang po. Puntahan po namin yung manager namin team." "Okay po, manager namin, sir. 200k. Fix na yan, sir? 200k? Opo, sir." "Sige po, sir. Salamat po." Boy Tapang team. So, approve. Ngayon, yung mga tao nagugulat. Paki-explain. So ano yung ba yung reaction? Negative? Parang ganun? Or... Malaki sa O kanila. ano lang, nagulat lang na... For me, ganun. by my perspective, sa mga nakita ko sa Facebook. Kasi mga ka-amazing, unang-una, he's one of the hottest players we have in the Philippines right now. That is true. Second, he is playing in a professional league overseas. Exactly. Sobrang laki ng sweldo niyan. So you think he's gonna risk to get injured playing in Ligang Labas? Ligang labas. Na Diba? competitive. Competitive Isipin mo, to, for sure. Pag na-injured yan playing Ligang Labas, paano na yung kontrata niya overseas? That is So true. syempre, if you want me to play, you're gonna have to pay for it. 'Di ba? Kasi it's gotta be worth his while. Alam mo yun? Why would he risk his money or his career for a small amount? You get what I'm saying? Exactly. Hindi naman yun. And alam naman natin na yung mga ngayon, bigay ng mga sa PBA, sa Korea, sobrang taas na. Alam mo yung 200k? Actually, si Renz Abando, pwede pa yan pumalo ng 250, 300 Kung gusto niya, feeling ko itong nagre-request sa kanya maglaro. It really just depends on the people na nag-offer. You get what I'm saying? Some is capable. If you want a high caliber player, this is one of the best players we have in the Philippines. That's true. If you want him to play for your team, you're gonna have to pay. As simple as that. Per game, no? Ganun talaga yan. Yeah, mga-amazing, alam nyo, si Renz Abando, ang nagtataka ko, bakit nakakalat tong conversation? First of all, Baka hindi si Renz yan. hopefully, hindi siya. Hindi ko alam kung bakit kumakalat to. Baka may nagpapanggap lang. Saka dapat yung organizer, nag-ano sa kanya, dapat nilalabas yan kung... For sure, sila yung naglabas yan Yung organizer. Oo. Diba? Yes, that is true, mga If you amazing. can't afford it, then don't play. First of all, Don't- sa mga don't invite organizer, sa mga nagre-request ng basketball player, pag may conversation kayo, confidential yan. Especially pag may money involved. Kasi, yan, kagaya ng mga nakaka-misinterpret, akala balasubas si Red Sabando na
per game, 200K. Hindi po yung nakakagulat mga kamising. Normal lang yung amount na yan. May mas malaki pa kaming alam. Ikaw, may alam pa tayo, di ba? Mas malaki pa yung iba. So, basic lang yung 200K sa ganyang caliber na basketball player. Amazing, he's one of the top players in our country. If you want him to play for your team, you're really gonna have to pay. Ganun talaga yan. That's the way. Same thing, bakit yung mga artista? Pagkano mga guesting nila pag Million yun. Pupunta. mga artista kumanta lang ng isang kanta. Magkano yan? Half a million. More! May narinig, oh grabe bro. Oh, yeah? Isipin mo yun ha. Sino yan? Hindi, I don't wanna give names. Pero Yun isipin na nga, mo, wag natin why? ikalat. Bakit ganyan, ano kasi? Kasi nga, they're the best of the best in our country. Diba? Sila yung niabangan ng mga tao. So, of course. Diba? Ang game is sa Cebu. Sa Barangay Daan Lungsod, Alcoy, Cebu. So, yung kumalat nitong conversation na to, hindi ko alam kung sino nag-screenshot nito, and then ikinalat mo sa social media, and then naging topic na maraming tao. First of all, nagkaroon nga ng misinterpretation papunta sa side ni Abando na malaki siyang humingi, na ganito siyang makipag-usap. Dapat, Kung ako sa iba, mas malaki nga hihingin ko. kaya nga, dapat, pero ang pinaka-logical, dapat hindi to kinakalat. Dahil may money nga involved eh. Paano kapag ka naglaro si Abando, tapos binayaran si Abando 200K, tapos hinold up si Abando. Alam kasi may 200K siya. So, paano pag na-injured siya, bro? Risk Diba? na ni Abando yun. Oo, but that's what I'm saying. Pero that's why I think nagbigay siya ng ganyan. Kasi nga, it has to be something worth risking. Alam mo yun, parang isipin mo, okay, sige, pwede ko i-risk yan. Pero kung, kunyari, bibigay mo ng 30K, 40K, 50K, 100K, baka it's not worth his career. You get what I'm saying? Na ma-injured siya, tapos hindi siya makalaro sa career, patay siya. Yeah. Di ba? Even that amount compared to what he's making in Korea, parang risky pa rin eh. Di ba? Yeah, same ng value sa atin sa pagka nag-overseas tayo. Pagka nagkakaroon tayo ng mga games sa mga natin, may value lahat. PBA Moro Club may value, right? Si Abando may value. So normal lang 'yan, mga ka-amazing. Alright? So sana hindi natin masamain yung hinihingi ni Abando. Sana hindi tayo nagugulat. Dahil paano pag si Kai Hyotong may hiningi? Paano pag sila Dwight Ramos? So, malaki yan. Bro. Right. That's what I'm saying. It's just like, Gilas legend natin. sila yung, nga yun eh. Tsaka, you have to strike while the iron's hot. Di ba? Yeah, exactly. Kasi kung tapos na yung career nila, may kukuha ba sa kanila ng ganyang kalaki or for sure. Di ba? It's not gonna be as much. So, lang yan, that's part of their way of making money. So you can't down them. Anyway, put it this way. Let's take it out of sports. Oh. If you're the best in your field as an engineer, as an architect, as a construction worker, Same. you are asking for a lot. Of course. Tama, hindi. You deserve it. Exactly, because they're the best in their field. Mm-hmm. So that's the way it works, and then in basketball as well, in sports, in even in social media. Bro, yung mga sikat sa social media, laki ng hinihingi nila pag May pinakamaganda ako example. Sa mga construction workers, mas mahal ang bayad sa mga skilled sa hindi. Of course. Exactly. Of So, course. kaya rin sa bando, of course, bibigyan mo talaga ng 200K yan. Ako, I'm willing to pay 200K kaya rin sa bando para manalo yung team ko. Pag may budget talaga ako. So, most likely, yung mga ibang team sa mga nagliligang Pero labas. sana yan eh. Dapat yan confidential eh. Hindi dapat Yan nga yung issue ngayon. Sana hindi ko malat to. We don't know kung ano yung true story, kung sino nagkalat. Baka fake yan. Fake. May probability, mga amazing, ito pa nag-uusapan namin. may Certified fake ba news. yan? Certified yung account? Ganyan sa Facebook naman. See? May Kasi- 50-50 lang. So guys, ito, you can't really take this for kasi it could be fake news. Pero, wala. Again, it's just something to talk about, conversation, So don't take it too serious. Hindi naman tong, sealed na totoo na di ba? Kung 50-50 man na totoo to, 50-50 na hindi at totoo, kung totoo man, normal lang yan, mga amazing. That is so basic. Basic na hindi dapat tayo nagugulat na humihingi ang isang basketball player ng ganyang amount. Especially pag peak niya pa. Right? And kung
fake news naman to, pakasama naman ang ugali na nagkalat na gumawa ka pa ng conversation ng ganito, pinost mo pa. Hindi ko alam kung gaano ka-valid yung, kasi may green eh. Tapos, hindi ko alam kung totoong Facebook account ni Renz Abando to. But, again, ang game is April 30, 2025. So, pag nakita natin si Renz Abando sa Cebu na naglaro, alam mo, yung amount niya kasi kumalat. So, kailangan niya mag-perform. Right? Which is basic kay Renz Abando, especially sa mga ligang Laro lang labas. siya, pero yung ano ko sa kanya, be careful, man. Oh yeah, especially pag Diba? mga ligang Play- labas. play- May mga tirador na tinatawag dyan. Ingat ka dyan. Lumilipad ka pa naman, no? I'm sure alam niya yan. Oo, syempre, the only way we improve, Galing na rin siya dyan. Galing tayo dyan. Alam niya na rin. Pero mag-ingat ka rin sa Abando kasi pag lumilipad ka, medyo magaan ka medyo manipis ka. Pag natamaan yung lower side mo habang nasa air ka, alanganin yun. At pwede siyang tumambling. Diba? Yun nga yung mga risks. That's why you get paid like that. From the wrist, right? Diba? Yeah. So, there you go, mga amazing. That's the only chismis for today. Gusto mo bang pag-usapan yung mga chismis na, malalalim? I don't know. Ikaw lang may alam ng mga chismis. Alright. Oh, wait. Thank you nga pala, mga ka-amazing, sa mga sponsors namin. Sa mga nakasubaybay sa PBA Moto Club. Shout out sa Swag PH. Yeah, Swag The PH. official gym of PBA Moto Club. And Pocari Sweat, the official drink of the PBA Moto Club. Shout And out sa HJC. ACAC helmet. Yes. Full And Print also Manila. Full Print Manila. The Official exclusive outfitter of the PBA PBA Moto Moto Club. So, ayan, mga amazing. Sa mga nakasubaybay, we will be in Rosario, Batangas this coming April 26. And then, diretso na po tayo sa Europe and United Kingdom sa June 1 and June 8. So, sa mga kababayan namin sa Europe, hopefully magkita-kita tayo dyan dahil meron kaming mga pasabog and surprises for you guys. Kaya excited kami makita kayo, mga amazing. Kaya always remember na in this world that we are fighting for, we will always stay Amazing. amazing.